Presidente Reyes. Saan galing ang munting pulubi? Umalis ka dyan. Siya, ako ang bahala sa kanya. Gets mo? Ito. Ang munting dalagita na ito. Ikaw ba si Marco Reyes? Huwag mo nang pansinin. Patayin natin siya. Kumusta, gwapong tito? Ako si Maya. May nag-utos sa akin na protektahan ka. Ang iingay ng mga masasamang tao na ito. Natakot ang aking kuneho. At saka, hindi pa ako busog. Kumain muna tayo, okay? Nababaliw na ang mundo. Ang bodyguard ng isang top-tier na dominanteng presidente ay isa palang munting anghel. Umalis na tayo. Hindi tama ito. Hindi ba't ayaw na ayaw ni Presidente Reyes sa mga bata? Hoy, Presidente Reyes, hintayin niyo ako! Kapag masakit, kumain ka ng matamis, mawawala ang sakit. Subo mo muna ito, babalutan kita. Hindi na. Ano namang paraan ng paggamot ito? Kainin mo. Huwag kang gagalaw. Ito ay espesyal na halamang gamot na pamahid ng aking guro. Napakabisa para pigilan ang pagdurugo at pamamaga. Pwede rin itong ipahid kung kinagat ng lamok. Ayan, tapos na. Ako. Wow! Mukhang masarap ang pagkain dito. Doon kakain si Maya. Para. Ate Nena, isa pa. Dagdagan mo ng karne at pansit. Ginoo. Ang laki naman ng gana nitong munting dalagita. Tingnan mo ito. Bata, palagi ka bang? Ganito karami kumain? Tumataas pa si Maya kaya kailangan kumain ng marami. Pero kasi yung pansit sa bundok walang kasamang karne. Sir Reyes, ang gana niya talagang nakakagulat talaga sa langit at lupa. Bata. Salamat sa iyo. Malaking tulong ang ginawa mo para sa akin ngayon. Hawakan mo ito. Makakabili ka ng napakaraming mga lollipop at pansit. Kunin mo. Umuwi ka na sa pamilya mo. Papaalisin mo ba ako? Hindi pwede. Sabi ko nga, dapat dikit na dikit ang pagbabantay ko sa'yo. San ka pupunta, dun din ako pupunta. Sa tingin mo ba, sobra-sobra na ang kinain ko? Hindi naman. Sige na nga. Ngayong gabi, sumama ka na lang sa bahay ko. Wow, ang saya-saya tignan dito. Maghanda ng isang kwarto para sa kanya. Yung pinakamalayo sa kwarto ko. Sino yan? Ako si Baby. Anong problema?
Ang laki ng kwartong ito, ang dilim. May mga kakaibang ingay pa. Dati may nagkukwento sa akin bago ako matulog. Ibig mong sabihin, yung ekspertong kayang pumatay ng armas ng mamamatay tao gamit ang bato sa araw, at kayang kumain ng 5 mangkok ng pansit sa isang hininga, ngayon ay natatakot sa dilim at parang iiyak na? Bata, tama na yan. Matulog ka na. Pasok ka muna. Hay nako. Pero sa diksyonaryo ng buhay ko, wala talagang entry para sa pagpapatulog ng bata. Patron, tatay. Bakit ka sumunod pa rito? Sabi na nga ba personal na bodyguard kailangan kahit saan at kahit kailan, handang umaksyon. Mamaya, may meeting si Presidente Reyes. Hindi ka pwedeng sumama sa loob. Dito ka na lang maglaro ng racing game. Mamatay ka. Presidente, ingat. Pasensya na, Presidente. Nahuli kami. Mga walang kwenta. Kahit isang bata lang mas kapaki-pakinabang pa sa inyo. Dalhin ninyo! Bitawan ninyo ako. Tingnan mo, nasira ang kotse-kotse dahil sa pagsagip sa'yo. Ang tapang niya, di ba? Pwede ba tayong bumili ulit ng kulay pink? Talaga bang siya yung makakapagligtas sa buhay ko? Ang nangyari kahapon sa press conference? Ano sa tingin ninyo? Isang munting paslit lang yan na kayang paiyakin sa isang sampal. Ang nakakuha pa ng atensyon ng buong elite security team natin. At pati si Sir Reyes. Palagi na lang nagpapakita ng espesyal na pagtrato sa kanya. Talagang nakakahiya ng sobra. Boss Leo, kailangan nating ipakita sa kanya ang lugar niya. Bata, tingnan mo ito. Kumakanta, sumasayaw. Mas masaya ito kaysa sa mga building blocks mo. Sumama ka kay Tito sa kwarto doon. Marami pa roon. Totoo ba? Syempre naman, hindi nagsisinungaling si Tito. Halika na! Halika. Munting paslit. Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Sir Reyes ay pwede ka nang magmalaki. Sa seguridad, kakayahan ng basehan. Ngayon, ituturo sa'yo ni Tito kung ano ang tamang asal. Tito, kapag nagagalit ka, mukha kang butete. Gusto mong mamatay? Mas lalo kang nagmukhang butete ngayon. Walang hiya, ngayon pa lang. Papatayin na kita. Tungkol sa proyekto ng lungsod bituin. Presidente Reyes, may problema. Parang dinala ni Leo Valdez, si Maya. Leo Valdez, ikaw. Lumapit ka rito, hindi ako makakita. Hayo, hayo! Patron, tatay. Pinagkakaisahan ang mas kaunti. Pinagkakaisahan ang mas bata. Ang Korporasyon Reyes ay umupa sa inyo para maging clown. Wala bang sugat? Wala nga. Ang galing ni Maya. Hindi masaya ang rocking car na ito. Sumasakit sa puwet. Umalis ka agad sa paningin ko. Kung sa hinaharap, makikita ko pa kayong nagiging problema sa kanya. Alam mo ang kahihinatnan. Alam mo ang kahihinatnan. Opo, 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 opo. Sir Reyes, bagamat may kasalanan si Leo Valdez, pero ang pagtatanggal sa buong security team ng biglaan, ang seguridad mo. Ngayon, ang pinakatiwalaan kong bodyguard. Narito na.
Wala namang naka-schedule para sa hapon, di ba? Opo. Dadalhin kita. Para bumili ng ice cream. Anong flavor ang gusto ng bata? Kailangan ba ng rekomendasyon? Wow! Bawat flavor? Isang scoop ng bawat flavor. Diyos ko, hindi ba yan si Sir Reyes na nasa balita? Bakit may kasamang bata? Hindi ko narinig yan. Ang cute ng munting babae. Anak sa labas ba? Hindi ko inakala na may ganitong lambot si Sir Reyes. Pinakamabait si Daddy Reyes. Ay, namumula ang tainga niya. Ang cute talaga. Hindi ko inakalang ganito pala sa personal ang dominanteng presidente. Ang sweet ng eksenang ito. Mamamatay na ko sa kilig. Mas mahirap pa ito kaysa sa proyektong nagkakahalaga ng 1 bilyong piso na nabigo. Tapos na ba? Malapit na. Malapit na. Ginoong Anton, totoo po, yung munting dalagitang kasama ni Marco Reyes, nakakatakot talaga siya. Ang lakas niya, parang hindi bata, mabilis din siya. Kaming buong team, nasiraan lahat dahil sa kanya. Hindi talaga mahanap kahit anong background niya. Leo, sinasabi mo ba na isang batang ilang taon lang ang nagpabagsak sa inyo na buong team ng bodyguard? Niloloko mo ba ako? Walang kwenta. Kung magdadahilan ka man, humanap ka ng kapani-paniwala. Ginoong Anton, maniwala ka sa akin. Totoo talaga yan, Ginoong Anton. Maniwala ka sa akin. Tama na. Tumahimik ka. Ni hindi mo kayang patumbahin ang isang bata. Tapos may mukha ka pang humarap sa akin? Mukhang wala nang ibang magagamit si Marco Reyes. Hayaan nating makipaglaro sa kanila si Silas. Ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Ang ganda talaga. Basta maprotektahan ko lang si Patron Tatay, may endless na cake na ako. Bata, gusto mo ba nitong cake? Gusto ko. Ilayo natin siya mamaya. Ngayon ang katapusan na ni Marco Reyes. May malaking masamang tao pala. Walang sino mang pwedeng manakit sa aking Patron Tatay. Kung gusto mong kumain, sumama ka sa akin dito. Maya. Takbo! Talagang nakakatindig balahibo ang eksenang ito. Mamatay na tayong lahat. Ingat. Ingat. Isang karayom lang ang nakapigil sa bala ko? Ang munting demonyong ito, paano naging ganoon kalakas? Hindi ako naniniwalang ganoon kalaki ang swerte mo. Nakita ko bang hinarang ng makaron ang bala? Naku naman, ang mata ko. Ako, natalo pa ng isang batang wala pang alam. Bigo na ang operasyon. Mabilis, umatras na tayo. Tingnan ninyo. Opo. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kanina? Ang mga cupcake ko nasira pa ng natapakan. Hindi pa nakakain si Maya. Munting cake. Mabait ka. Huwag ka nang umiyak. Mamaya, papagawin ko sa kusina ng mas malaking cake para sa'yo. Okay ba? Totoo ba yan? Siyempre totoo. Bilang aking personal na munting bodyguard, kapag magaling ang trabaho mo, may premyo. Tara na. Sir Reyes, gamit po namin ay sariwang animal cream. Madaling tunawin kahit ng mga bata. Huwag po kayong mag-alala. Oo, Presidente Reyes na, parang yelo, kailan pa nagkaroon ng anak? Shh!
Dahan-dahan lang. Di ba pakiramdam mo? Ang lakas ng vibes ng asawang lalaki ni Sir Reyes? Vibes ng asawang lalaki? Ate, gusto mo rin bang kumain? Ano yung vibes ng asawang lalaki? Pwede ba yung kainin? Bata, kung halos tapos ka na sa cake mo, balik na tayo sa opisina. May bagong trabaho ako para sa'yo. Ano? Mula ngayon, Maya Santos ay magiging personal na tagapagbantay at mamamahala sa pagko-coordinate sa buong team ng mga bodyguard. Ang kanyang mga utos ay katumbas ng aking mga utos. Nagbibiro ka ba? Oo nga, bakit naman? Ang isang munting pandak ang mamumuno sa amin? Sir Reyes, naengkanto ka ba? Oo nga. Tito, hindi ka ba sumasang-ayon? Hindi po. Gusto ko lang po itanong. Consultant Maya, mayroon ka bang espesyal na kakayahan? Maglaro tayo ng isang laro. Ikaw ang maghagis ng dart. Ako ang magpapasunod sa dart. Si. Ha! Ang galing naman. Grabe naman ito. Mga mumurahing trick lang yan. Subukan mo ang aking mga panghuli. Kaya, sino pa ang hindi sumasang-ayon? Na siya ang boss Maya? Kumusta, Boss Maya? Ang pangunahing data ng proyektong lungsod bituin ibigay mo sa akin ang huling bersyon gamit ang naka-encrypt na USB drive. Opo, Sir Reyes. Habang wala ang munting demonyo, perpektong pagkakataon para kumilos. Sir Reyes, ito ang huling plano. Nandito lahat ng data at malapit na ang pag-sign sa kontrata kay Ginoong Ricardo Garcia. Basta hindi makialam ang mga tao ni Anton de la Cruz. Sir Reyes, sandali lang po pangkaraniwang paglilinis. Maglinis lang ng konti. Opo. Ano ang gusto mo? Ngayon, pipilitin kong kunin ang data ng proyektong lungsod, bituin o mamamatay ka dito? Ikaw ang magpili, Sir Reyes. Huwag kang magpangarap. Kung gusto mong mamatay, hindi ako magpapakonsensya. Boss Leo. Hoy, Boss Leo. Maganda ba ang pressure? Hindi, may peligro si Patrong Tatay. Hoy, ikaw. Nasaan si Boss Maya? Nasaan si Boss Maya? Nasaan si Boss Maya? Nasaan ka na? Huwag ninyong aapihin ang Petron Tatay ko. Maya, Ikaw nga itong munting demonyo? Kung ganon, sabay na kayong lalakbay sa huling hantungan. ingat! Airplanong mayaman. Nagawa ninyong lubusang supili ng isang profesional na mamamatay tao. Patron Tatay, ayos ka lang ba? Masakit ba? Hipan ko nang mawala ang sakit. Maya, ikaw, nasugatan ng kamay mo. Sir Reyes, may pumasok daw na mamamatay tao. Kumusta po kayo? Aray, kunin mo ang first aid kit. Siya? Huwag kang gagalaw. Kapag na-spray na to, mawawala ang sakit. Patron Tatay, hipan mo, mawawala na ang sakit. C. Gumaan na ba? Nagbago na ang malamig na presidente. Naging maalaga ng tatay na. Ang lambot ng pag-aalaga. Ang maalalahanin na tingin. Presidente, naalala mo pa ba ang dating ikaw? Ayaw na ayaw mo sa mga umiiyak at malambing na bata. Pero ngayon, ganap ka nang napasunod ng munting anghel na ito. Umalis ka muna. Opo. Hoy, sandali.
palakasin ang seguridad. Ang nangyari ngayon, imbestigahan ng mabuti. Opo, Sir Reyes. Maya, ang galing mo ngayon. Hindi lang ako ang naipagtanggol mo, naipagtanggol mo rin ang pinakamahalagang bagay ng kumpanya. Sabihin mo, anong gusto mong gantimpala? Totoo ba? Kahit ano? Siyempre, kahit ano, sabihin mo lang. Yehey! Gusto kong mamili ng bagong damit sa mall at bibili rin ako ng maraming masarap na pagkain. Walang problema. Pupunta tayo sa mall. Kahit anong magustuhan mo, pwedeng-pwede. Yehey! Wow! Patron tatay, gusto kong pumunta sa candy store na yon at sa toy store na yon, sa ice cream shop na yon. Ang ganda ng bestidang ito. Binibini, maganda ang taste mo, limited edition ito ngayong season. Ipack mo na yan. See? Wow, ang ganda nito. Bilhin mo. May bagong kaibigan na si Bunny. Naku! Parang hindi naman bodyguard ang inalagaan ni Presidente Reyes. Parang anak na babae ang inalagaan niya. Pero parang okay naman pala, to. Ano? May problema sa kumpanya. Nabigo ang misyon. Yung maliit na batang babae sa tabi ni Presidente Reyes, hindi masukat ang lakas niya. Ako, ay hindi kaya sa kanya. Silas, maraming beses na kitang sinabihan, ang pagkakataon ay isa lang. Nakalimutan mo. Ginoong Anton, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na. Ni hindi mo kayang harapin ang isang munting bata. Hindi ako nag-aalaga ng asong walang silbi. Alam mo ba ang kapalit ng pagkabigo? Dalhin niyo at linisin. Anton de la Cruz, hindi mo ako pwedeng gantihan ng ganito. Nakapag-ambag ako sa Korporasyon de la Cruz. Huwag kang mag-alala. Ang pwesto mo ay mapapalitan agad. Si Marco Reyes at ang maliit na yon ay malapit ng sumunod sa'yo. Bitawan niyo ako. Hindi ka tao. Oy, Viper. Oras mo na. Target, ang pangunahing database ng Grupo Reyes. Lahat ng datos para sa proyektong lungsod bituin. Ginoong Anton, ang backdoor ng server ng Korporasyon Reyes ay natagpuan ko na. Ang pag-hack dito, parang nasa sarili kong bahay lang ang pag-hack dito. Ngayon, gugustuhin kong sirain ang pangalan ni Marco Reyes. 10 minuto. 10 minuto lang, maximum. Lahat ng pangunahing datos ng lungsod bituin ay mapupunta na sa server ninyo. Mga walang kwenta. Ano ang nangyari? Tito, masyadong malakas ang pag-atake. Bilis! Sir Reyes. Napakalakas ng atake ng kalaban. Ang 3 antas na firewall natin ay na-bypass na. Kinokopya nila ang pangunahing data natin. Hindi nakakayanin ng regular defense system. Bilis! I-activate ang plano ng pang-emergency. Gamitin ang lahat ng server resources. .t. Ang proyektong lungsod, bituin, ay buhay ng Korporasyon Reyes. Hindi dapat magkaroon ng pagkukulang. Sir Reyes, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Siguro, magpahinga ka muna. Hindi ito ang tamang oras para magpahinga. Dito at dito okay. Bilis! Rabbit, parang may malaking problema ang patron tatay. Ang mga pulang salita ay mukhang napaka-agresibo. Tapos na. Wala na.
65% na ang proseso ng pagkopya. Tayo? Hindi na natin mapipigilan. Imposible! Imposible! Patron Tatay, ang init-init ng kahon na ito. Mas mainit pa kaysa sa pugon ni Guro bago ito sumabog. Magsisimula na itong magliyab. Hoy, bata, huwag ka nang manggulo. Iyon ang pangunahing server. Normal lang na uminit yan dahil sobrang bigat ng trabaho. Nasa bingit ng pagbagsak ang kumpanya ngayon. Huwag mo na sanang dagdagan ang problema. Tama, kahit gaano ka ka-spoiled ni Sir Reyes, sa panahong ito, hindi ka dapat magpakaswail. Sabi ni Guro, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay at nagbabalanse. Ang labis na yang ay kailangan ng labis na yin para balansehin. Kapag sobrang init, kailangan palamigin. Muntik na nating hindi mapigilan ito. Ano na ang gagawin natin? Ang hirap nito. Anong nangyayari? Biglang bumaba ang temperatura. Nawala rin ang load ng server. Imposible. May ganoong cooling technology pa ba sa mundo? Pag-aagaw buhay. Tingnan natin kung palakasin ko ang power. Susunugin ko ang chips ninyo. Uy, ano? Ang kakaiba. Bumaba ang temperatura. Bumagal din ang copying progress. Pero pinalalakas pa rin nila ang atake. Kailangan bang katukin ang mga parisukat na to, tulad ng ginagawa ng mga tito, para matalo ang masasamang tao? Oo nga, tingnan ko. Tap 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 tap, suntok sa'yo masamang tao. Ipagtatanggol ko si Patron Tatay, sugod si Maya. Ay naku, aking munting mahal. Huwag kang magpindot ng basta-basta. Ito ang core control console. Maaari mong sirain ang buong system. Ito. What the F? K! Ano ito? Baliktad na. Pagpasok. Hindi posible yun sa kanila. Kaya ba nilang gawin yun? Diyos ko, ang depensa ko ay biglang nawasak. Pumapasok pa rin ng pabaligtad ang data. Nabura ang data ko. Hindi maaari. Imposible yon. Ito. Imposible ito. Kusang tumatakbo ang code, hindi lang inalis ang virus ng kalaban. At mga banta, pinatibay pa nito ang security system natin. Sir Reyes, ang bodyguard ninyo? Sino ba talaga siya? Diyos ko, ito ay parang halimbawa sa textbook ng counter-attack. Kami, ng isang bata na nag-type lang ng ilang beses na ligtas na tayo. Maya. Ikaw. Sir Reyes! Sir Reyes! Sir Reyes! Patron Tatay, anong nangyari sa'yo? Sir Reyes. Billy, tumawag ng 911. Bilis! Maya, ayaw kong mamatay ka. Hindi mo pa ako nadadala para kumain ng masarap ulit. Patron Tatay, gising ka. Presidente Reyes po, hindi kayo kumuha ng bodyguard, kundi nakapulot kayo ng isang makakapagligtas ng mundo na hindi kayang mabuhay nang wala kayo. Patron Tatay, Patron Tatay. May sakit si Patron Tatay. Kailangan ingatan siya ni Maya. Pero paano nga ba siya mapoprotektahan kung may sakit? Itinuro lang sa akin ni Guro kung paano manakit ng masasamang tao. Hindi niya itinuro kung paano magpagaling ng may sakit. Kuneho, samahan mo muna si Patron Tatay. Natapon. Bakit hindi matanggal-tanggal? Baka lalo pang sumama ang pakiramdam ni Patron Tatay. Munting kahon, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin para gumaling si Patron Tatay? Kailangan ba kitang kainin? Ang
kakaiba ng lasa. Hindi kasing bango ng candy. Masarap man ay mapaitang gamot. Yan ang sabi ni Guro. Kailangan maging matapang si Maya. Patron tatay, buksan mo ang bibig mo. Kapag nakainom ka na ng gamot, hindi ka na masasaktan. Bibigyan kita ng candy, Maya. Paumanhin. Hindi sinasadya ni Maya. Huwag kang matakot. Ayos lang. Ang galing-galing ni Patron tatay. Bilog na bilog ang buwan sa bundok. Siguro naman ay nagluluto ng gamot, umuusok. Itong munting pasaway. Kapag nagkakagulo, parang gusto ko siyang itapon. Pero kapag tahimik na, bigla mong mararamdaman na sa malamig na bahay na ito. Parang may konting init ng tahanan. Maya. 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 Ang recipe ng guro para sa pigudan, hindi ganyan yun Naglagay naman ako ng noodles at itlog. Paano naging uling na ito? Maya Santos. Ingat. Maya Santos, anong ginagawa mo? Patron tatay, gising ka na pala. Gutom na si Maya. Gusto kitang lutuan ng masarap. Masarap? Pero ayaw nilang makinig sa akin. Maya Santos, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mamamatay kusina? Hindi mamamatay si Maya. Bodyguard si Maya. Hay naku. Maya Santos. Binabalaan kita. Mula ngayon, huwag ka nang papasok sa kusina. Naririnig mo ba? Tara na. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Patron tatay, kahit naglilinis ka, ang gwapo mo pa rin. Kain ka na. Maya, kapag gutom ka na sa susunod, tawagin mo ako o si tita. Huwag ka nang pumasok sa kusina ng mag-isa. Narinig mo ba? Oh. Kumain ka na. Patron tatay, may sakit ka. Kailangan mong magpalakas. Sabay tayong kumain. Sabay tayong kumain. Maya, kanina sa taas, anong gamot ang ibinigay mo sa akin?
Hindi naman purga yon, di ba? Purga? Sir Reyes, mukha po kayong hindi po ba kayo uminom ng gamot kahapon at nagpahinga ng maaga? Bakit ngayon mas hina pa ang itsura ninyo kaysa kahapon? Nawala na po. Tanungin mo siya. Maya. Gusto lang po ni Maya na painumin ng gamot si Patron Tatay. Yung mga salita sa kahon hindi po alam ni Maya. Oo nga pala, dumating na ba si Ginoong Ricardo Garcia para sa proyektong Lungsod Bituin? Ang seremonya ng paglagda ngayon ay hindi dapat magkaroon ng pagkakamali. Nasa baba na po si Ginoong Garcia. Aakyat na po siya. Pero Pero ano? may kasama po siyang munting bisita. Ito po yung mahal na apo niya mula sa punong tanggapan ng Asia Pasipiko. Sabi po ay napaka-istrikto. Nagpahiwatig po si Ginoong Garcia na kung hindi masaya ang munting Ginoo, Baka sa ibang araw na lang ang paglagda ng kontrata. Kapag may problema, dadating pa ang isa pang problema. Kainin mo. Sir Reyes, Ginoong Garcia, maupo po kayo. maayos naman ang kumpanya ninyo. Unang beses kong pumunta rito. Maganda ang laki. Ang kontrata natin ngayon ay Napakapangit naman ang lugar na ito. Hindi malinis ang hangin. Masyadong maliwanag ang ilaw. Hindi komportable ang upuan. Ayaw ko dito. Carlo. Sandali lang, pagkatapos pumirma, dadalhin ka ng lolo sa pinakamagandang amusement park. Ayaw ko ngayon. Hindi na ako pipirma. Huwag kang mag-alala, Patron Tatay. Ako na ang bahala sa bunso na ito. Sisiguraduhin kong masaya siyang pipirma. Mukhang bored ka, ha? Gusto mo bang sumama sa ate para maglaro ng nakaka-thrill? Sino ka ba, probinsyano? Ako, ang munting Ginoo, sa mataas na antas ng laro lang naglalaro. Kaya mo ba yon? Tikman mo ito! Espesyal na gawa ito ng guro ko. Ang walang katapat sa buong universo, sobrang lakas na candy ng banal na lakas. Pag kinain mo to, kayang-kaya mong basagin ang pader sa isang suntok. Ano sa tingin mo? Sakto lang, pwede na. Tara, dadalhin kita sa mas magandang lugar. Mas masaya doon ng 10,000 beses kaysa dito. Carlo, umalis ka diyan. Pagkatapos nating pirmahan ito, dadalhin kita ng lolo sa pinakamagandang amusement park. Hindi ako masaya ngayon. Hindi ko pipirmahan ang kontrata. Huwag kang mag-alala, Patron Tatay. Ako na ang bahala sa bunso na ito. Sisiguraduhin kong masaya siyang pipirma. Mukhang napaka-boring naman. Gusto mo bang sumama sa ate ko para maglaro ng mas nakaka-excite? Sino ka? Probinsyano? Ako, ang munting Ginoo. Mga high-level games lang ang nilalaro ko. Kaya mo ba? Tikman mo ito! Ito ang espesyal na candy ng banal na lakas ng guro ko. Walang katapat sa buong universo. Pag kinain mo to, kayang-kaya mong basagin ang pader sa isang suntok. Kumusta? Okay lang, pwede na rin. Halika, dadaling kita sa mas magandang lugar. Mas masaya dyan kaysa dito ng 10,000 beses. Sir Reyes, aking munting mahal ay hindi ko alam kung saan tumakbo. Ang kulit-kulit talaga. Ayos lang, ayos lang. Hindi pa rin bumabalik. Oras na. Talaga nga. Lolo, nasaan ang kontrata? Pirmahan mo na, bilisan mo. Sabi ng ate ko, napakaganda ng proyektong ito. Sino man ang ayaw pumirma, kalaban ko si Carlo Garcia. Carlo, tinatawag mo siyang ate? Oo, siya ang bagong ate leader na nakilala ko. Ang galing-galing niya. Mas magaling pa siya kaysa sa lahat ng bodyguard ko ng 10,000 beses. Sir Reyes, ayos ah. Maraming magagaling na tao sa kumpanya ninyo. Kahit ang isang bata ay hindi pangkaraniwan. Ginoong Garcia, karaniwan lang yan. Kumpiyansa ako sa kontratang ito.
Halika, pirmahan mo na. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Ate, kailan ka ulit darating para makipaglaro sa akin? Gusto ko ring sumakay ng bumper car at gusto kong makipaglaban sa masasamang tao kasama ka. Huwag kang mag-alala. Iaalalay ka ni Ate Maya. Pwede kang pumunta dito anumang oras. Itong munting pasaway na to, minsan, talagang swerte. Ang cute-cute naman. Mga kasama, ang proyektong Lungsod Bituin ay nagtagumpay ng malaki. Hindi magiging posible kung wala ang inyong pagsisikap. Pero ngayon, dapat nating lalong pasalamatan ang isang espesyal na bayani, si Maya. Halika rito. Maya, ang cake ngayon, ikaw ang unang hihiwa, okay? Maya, natapos na ang iyong 3 buwan bilang bodyguard. Malinis ang iyong puso at ang kapalaran ay may sariling takda. Ngayong kumikinang na ang supot na brocade, oras na para buksan mo ang misteryo ng pinagmulan at simulan ang paglalakbay sa paghahanap ng kamag-anak. Anong nangyari? Maya, anong nangyari sa'yo? Hindi ba paborito mo ang cake? Tingnan mo, naghanda pa ako ng paborito mong lasa. Pasensya na. Hindi na ako makakasama sa inyo sa pagdiriwang. Sinabi ni Guro na tapos na ang oras. Kailangan kong hanapin ang aking tunay na tatay. Sa wakas, aalis na ang munting halimaw na to. Kapag wala na si Marco ng anito na to, para na siyang tigreng walang ngipin. Ipagutos mo. Sagarin niyo siya. Opo. Maya? Pwede ba tayong mag-usap sa tabi? Halika. Ikaw na rito. Kopya. Bakit umalis na? Maya, sabihin mo sa patron tatay, ano ang ibig sabihin ng oras na? Paano ka maghahanap ng tatay mag-isa? Sinabi ng guro, kapag nagniningning ang supot na brocade, hindi na ako dapat manatili sa tabi mo. Kailangan kong hanapin ang aking mga kamag-anak. Pero hindi alam ni Maya kung nasaan ang tatay. Ang supot na brocade ay mainit at nag-aalala si Maya. Maya, 1. Kapag nag-isa kang, tumatakbo parang walang ulo na maliit na kuneho. Paano ako, ang patron tatay? Hindi mag-aalala? Dahil tinawag mo akong patron tatay, huwag kang mag-alala, ang paghahanap ng tatay. Ay iyak ko. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko, lahat ng paraan. Kahit baligtad ang mundo, tutulungan ko kang hanapin ang mga kamag-anak mo. Pero bago mahanap, dito ang tahanan mo, ako ang patron tatay mo. Ipoprotektahan kita, hindi ka dapat pumunta kahit saan, naiintindihan mo? Ano ang nangyayari sa akin? Noong una, ayaw ko sa kanya. Pero ngayon, kapag naiisip kong aalis siya, sa puso ko'y parang may butas. Hindi ko pwedeng hindi sundin ang sinabi ng guro ko. Pero ang bait-bait sa akin ni patron tatay. Ayaw kong umalis, Maya. Hindi pwede. Bago ako umalis, Maya. Kailangan kong talaga sampalin ang pinakamasamang-masamang tao para ligtas si patron tatay.
Ipagdiwang natin ang lahat ng makakamit natin. Tagay! Sino yan? Sino yung nagpapanggap na multo dyan? Labas! Anong hinihintay nyo? Sige, imbestigahan nyo. Masamang tito, anong nilalaro mo? Ikaw, munting halimaw. Bakit hindi ka pa umalis? Wag kang lalapit. Alis na ako bago ako umalis. Dinalhan kita ng regalong pamamaalam. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa lugar ko. Huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Sugurin niyo siya. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Kayong mga walang kwenta. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Bababalaan kita. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. At ito. Tapos na akong manood. Dapat wala ng lakas ng loob ang masamang tito na apihin ang patron tatay. Maya. Maya. Sir Reyes, may malaking problema. Si Anton, kagabi, sa swimming party sa bahay niya. Nahulog siya sa tubig. Nasa ICU pa siya ngayon. Ano? Maya, tiyak na para sa akin, Maya. Ang pumunta kay Anton. Hanapin. Gamitin ang lahat ng resources. Hanapin si Maya Santos para sa akin. Agad, ngayon din. Sige, pupunta ako ngayon din. Hindi ko pa natutulungan kang hanapin ang tatay mo. Hindi ko pa nagawa ang magpasalamat sa iyo. Dapat mong ligtas na bumalik sa akin. Hintayin mo ako. Hintayin mong hanapin kita. Sir Reyes, ano ang nangyari? Na-check na ang lahat ng transport hubs, pati ang CCTV ng company. Wala talagang nakita na bakas ni Binibining Maya. Siya ay parang nawala sa mundo. Maya. Patron tatay, nakabalik ako. Malaki at madilim sa labas, sobrang dilim. Hindi ako makahanap ng daan, hindi rin makahanap ng tatay. Natatakot ako. Saan ka nagpunta? Sino ang nagpahintulot para mag-isa kang gumala? Tama, wag na umiyak. Buti nakabalik ka. Buti nakabalik ka. Sir Reyes, sa parte ni Anton de la Cruz. Dahil si Anton de la Cruz ay may problema na. Kunin ang lahat ng negosyo ng Korporasyon de la Cruz. Walang maiwan na problema. Isa pa, i-start mo ang pinakamataas na antas ng proyekto sa paghahanap ng pamilya. Kahit anong halaga, siguraduhing mahanap ang tunay na tatay ni Maya. Yes, Sir Reyes. Uuwi na tayo? Okay ba? Sumama sa patron tatay pa uwi. Dalhin si Maya sa emergency exit. Huwag mong sasaktan ang aking patron tatay. Anong nangyayari? Boss Maya, tanggapin mo kami. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ninyo? Munting Boss Maya,
Hindi kami dito para maghiganti. Dito kami para magpasakot. Si Anton de la Cruz, gago, manyakis, kontrolado. Dapat matagal na siyang nagbayad sala. Tama, Guro. Anong code ba ginamit mo noong araw? Ang ganda ng istruktura. Parang banal na orakulo. Sa pag-aaral ko ng teknolohiya ng hacking, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang code. Pangunahin? Walang patutunguhan ang pagsunod sa gago na Anton de la Cruz. Walang patutunguhan. Buti na lang may awa ang langit. Ginamit ni Anton de la Cruz ang kaligtasan ng kapatid ko para takutin ako. Pinilit ako gawin ang mga masamang trabaho para sa kanya. Matagal ko na gustong lumayo sa kanya. Munting Boss Maya, pinatay mo siya. Parang iniligtas mo ako. Mula ngayon, ang buhay ko, Silas, ay sa iyo. Kung saan mo ako ipadala, doon ako pupunta. Patron tatay sila. Parang hindi masamang tao. Walang katibayan ang salita. Sir Reyes, ito ang ilang ebidensya ko sa kasalanan ni Anton de la Cruz. Patunay rin na kontrolado ako niya. Maaari mong i-verify. Hiling ko lang ay sumunod sa munting Boss Maya para mabawi ang mga kasalanan ko, para magkaroon ng lugar para sa akin. Pinababa ako ng guro para protektahan ang patron tatay at hanapin ang kamag-anak. Natagpuan ko ang tatay. Wala na bang magprotekta sa patron tatay? Ang dalawang ito parang medyo magaling. Oh. Talaga bang gusto ninyong sumunod sa akin? Makinig sa mga sinasabi ko? Talaga, totoo talaga. Sige, pwede kayong maging estudyante ko, Maya, pero may 3 kondisyon. Una, huwag nang gumawa ng masama. Huwag nang mang-api ng mabubuting tao. Kailangang protektahan si patron tatay. Pangalawa, dapat makinig. Dapat makinig kay Maya. At kay patron tatay. Dapat din makinig. Pangatlo, kapag may masarap na pagkain, ako muna ang dapat lumasa si Maya. Opo, Boss Maya, guro. Susundin namin ito. Mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang aking pangunahing alagad. At ikaw naman ang ikalawang alagad. Opo. Isang munting anghel na nakasuot ng bestidang prinsesa, nagbibigay ng seremonya ng paghaplos sa ulo sa 2 mapanganib na dalubhasa. Ang mundo, grabe na talaga. Kung gusto ninyong maging estudyante ni Maya, kailangan muna ng pahintulot ko. Dalhin ninyo sila sa silid tanggapan. Opo. Kaya ang lahat ng ginawa ni Anton de la Cruz, kasama ang mga paulit-ulit na pagtatangka sa buhay ko at mga pag-atake sa negosyo, ay lahat utos ng iba. Opo, Sir Reyes, may malaking boss sa likod ni Anton de la Cruz. Isang taong may codename na Anino Anton de la Cruz ay mas mukhang papet niya sa harapan at supot ng pera. Sinubukan kong itrack ang anino, pero ang online na bakas niya ay nakakagulat na malinis. Ang lahat ng utos ay dumadaan sa hindi matrace, naka-encrypt na channel. Pagkamatay ni Anton de la Cruz, naputol ang linya, pero sa nakatagong tala ng tawag niya, nakahanap ako ng pira-pirasong impormasyon na paulit-ulit na binura. Susi. Anong susi? Hindi rin alam ni Anton de la Cruz. Napaka-misteryoso ng Anino. Hindi nagpapakita ng tunay na mukha kahit ang boses ay naproseso, pero mukhang sa korporasyon, Reyes, may napakalalim na pagkahumaling. Hindi lang gustong wasakin ng kumpanya. Parang may kinalaman din sa isang sekreto ng pamilya Reyes. Dugo ng pamilya Reyes. Sisi, parang napakalakas at napakadelikado. Hindi pwede. Hindi pa napatalo ang mga masasamang tao. Hindi pa pwedeng umalis ang Maya. Kailangang protektahan ang patron tatay. Huwag kang matakot, patron tatay ako at ang mga alagad ko ay magiging protection mo. Patalsikin din ang nakatago na masamang tao. Pangunahing alagad, masarap ba ito? Boss Maya, safe ang mga ingredients. Medyo mataas ang sugar content. Hanggang 3 lang ang dapat kainin kada araw. Ikalawang alagad, anong ginagawa mo? Guro, pinag-iisipan ko ang banal na orakulo na iniwan mo. Napakakaiba ng structure ng code na ito. Guro, kailan mo ako matuturuan?
Yun, nag-type lang ako ng basta-basta. Sabi ng guro, kapag hindi mo kayang manalo sa laban, dapat hindi sumusunod sa nakasanayan. Hindi sumusunod sa nakasanayan. Ito ba ang pinakamalalim na filosofiya ng hacking? Maya, Boss, Patron Tatay, oras na para maligo at matulog. pangunahing alagad, ikalawang alagad, ingatan ninyo ang bahay. Ingatan ang bahay ng Patron Tatay. Opo, Boss Maya, guro. Ang anino, hindi siya titigil. tamang-tama. Gusto ko ring makaharap ang taong nakapagtaboy sa atin sa peligro. Dahil ngayon, may guro na tayong nagtatanggol sa atin. Guro, bakit hindi na kumikislap ang supot na brocade na ito? Ang lahat ay kapalaran. Dalawang dahilan lang kung bakit namamatay ang ilaw ng supot. Una, ang hinahanap mong kamag-anak ay nasa tabi mo na. Ang pangalawa ay sumuway ka sa iyong misyon. Hindi ka umalis ng maaga. Hindi pa ikinasal si Patron Tatay, wala siyang asawa, wala rin siyang anak. Ang unang sinabi ni Guro, siguradong hindi iyon. Guro, napakabait ni Patron Tatay kay Maya. Sobra talaga. Kahit mamatay man o hindi ang ilaw nito, hindi ko hahayaang saktan siya ng masasamang tao. Ang lahat ng bagay ay may sariling kapalaran. Maya, hanggang dito na lang ang maipapayo ko sa iyo. Hindi ka pa natutulog? Kailangan muna ng kwento si Maya bago makatulog. Iniisip mo ang tungkol sa tatay mo, di ba? Pero ngayon, may mas masamang tao na gustong saktan si Patron Tatay. Kailangan munang palayasin ni Maya ang malaking masamang yon, saka hahanapin si Tatay. At ngayon, meron na rin si Maya na pangunahing alagad at ikalawang alagad. Kami ay alyansa ng tagapagtanggol ni Tatay. Ang galing-galing namin! See? Kapag naayos ko na ang ating mga problema, sasamahan kita sa paghahanap sa iyong tatay. Thank you, promise. Pinky promise, walang bawian, 100 taon. Ginoo, sina Silas at Viper ay siguradong sumama na kay Marco Reyes. At Parang balak nilang maghukay ng malalim sa mga bakas na naiwan ni Anton de la Cruz. baka, Sa lalong madaling panahon ay makaabot sa atin. mga payaso lang yan. Hindi kailangang mag-alala. Si Marco Reyes. Ang pinakamalaking kahinaan niya, hindi kailanman naging ang panlabas na atake. Ang yelong utak na natutulog sa kanyang katawan, panahon na para magising. Iutos mo ang mga tao sa kusina. Ipasok nila ang pampukaw sa kanyang kape. Opo, Ginoo. Pero yung tinatawag na batang babae na si Maya Santos, halos hindi sila naghihiwalay. Baka Makakapatay ng 2 ibon sa isang bato. Gusto kong makita yung pinag-uusapan sa labas na munting halimaw na yan. Ano ba talaga ang kaya niyang gawin? Sina, Opo, Marco Reyes, apo sa pamangkin kong mahal, ang susi ng pamilya Reyes dapat nang ibalik sa tunay na may-ari. Maya, salamat. Patron Tatay, ang tapang ng amoy ng kape mo. Mas masarap pa rin ang gatas ko. Patron Tatay, anong nangyari sa'yo, Patron Tatay? Huwag mo akong takutin. Anong nangyari? Sobrang ginawa ko. Patron Tatay, Anong ginawa mo? Anong nangyari? Wala akong kinalaman diyan. Oo, may pumilit sa akin. Oo, may pumilit sa akin. Dinukot nila ang aking apo. Pinapaglagay nila ako ng kung ano sa kape ni Ginoong Marco. Pinapaglagay nila ako ng kung ano sa kape ni Ginoong Marco. Sabi nila, magkakasakit lang siya. Hindi ko inakalang mapapahamak si Ginoong Marco. Patron Tatay, huwag mong takutin si Maya. Patron Tatay, gising ka na. Ang lamig. Aray, Sinabi ko sa iyo, huwag kang matakaw. At kinain mo pa ang prutas ng yelong kaluluwa. Munting mahal ko. Mayroon diyan.
lason ng yelong utak. Prutas ng yelong kaluluwa. Parang ganito rin ang pakiramdam. Nang kinain ko ng patago ang prutas ng yelong kaluluwa nung bata pa ako. Baka naman, may yelong utak din sa katawan ni Patron Tatay. Huwag kang matakot, Patron Tatay. Tutulungan kita ni Maya. Palalayasin natin ang masamang lamig. Ito. Maya. Maya. Tawagin ang doktor. Kumusta? Sir Reyes, ang pulso ng batang ito ay matatag at malakas. Mas malusog pa kaysa sa karaniwang adulto. Parang naubos lang ang lakas. Sa palagay ko, mawawala yan pagkatapos niyang matulog. Maglagay ng tao para bantayan siya. Sabihin mo talaga sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko alam ang pangalan niya. Lahat ay sa telepono lang. Kakaiba rin ang boses. Binigyan niya ako ng pera at dinakip ang apo ko. Wala na akong magagawa, Ginoong Reyes. Ang signal ay dumaan sa maraming encryption at paglukso. Hindi masusubaybayan ang pinagmulan. Maingat ang kausap. Isiping mabuti ang anumang katangian. Katangian, parang may isang beses. Nakinig ako sa kanilang usapan. Ang kausap niya ay tila tinawag siyang Ginoong Emilio. Oo, parang Ginoong Emilio. Sa loob ng pamilya Reyes, ang maaaring igalang bilang Ginoong Emilio, marahil ay isang tao lang. Ang aking tiyuhin na hindi nakikialam sa mundo, Don Emilio Reyes. Habulin! Siya nga kaya talaga? Ginoong Emilio, ang misyon na nabigo Ang yelong utak sa loob ni Marco ay na-trigger na. pero naligtas ng batang babae na si Maya Santos. At saka, parang may paraan siyang ginamit upang neutralisahin ang bahagi ng lason. Ano ang sinasabi mo? Na-neutralisa niya ang lason ng yelong utak? Paano kaya nangyari yon? Maliban na lang kung sa loob niya may dugo rin ng pamilya Reyes at ang pinakadalisay na linya. Linisin ito. Siguraduhin walang sino man ang makakahanap sa kanya. Opo, Hindi ko inaasahan. Ang sanggol na babae na dapat ay nawala na ay buhay pa pala. At saka, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik sa tabi ni Marco. Talagang mapang-asar ang kapalaran. Lalong sumasaya ang laro. Ang susi ng pamilya Reyes na kalaan para sa akin. Walang sino man ang makakapigil sa akin na kunin ang lahat ng dapat ay sa akin. Ihanda ang sasakyan. Panahon na para bumalik at tingnan. opo. Sir Reyes, tapos na ang internal cleanup. Nakahanap pa kami ng dalawa ng mga tauhan na may duda. Naaksyonan na sila. Isa pa, may balita galing sa lumang bahay. Ginoong Emilio, si Tito Emilio ay bumalik kaninang umaga. Tito Emilio, sa ganitong pagkakataon, Boss, base sa impormasyon ni Aling Rosa bago siya mamatay tungkol sa Ginoong Emilio at sa kakayahan ng kalaban na napaka-precise sa pagpatay at pagpasok. Sa tingin ko ang mataas na ranggo sa loob ng kumpanya ay malamang na may multo. Ang Tito Emilio na ito ay napakasuspetsado. Kailangan ko siyang kontakin? hindi na. Hindi pa pwede gumalaw ngayon. Gusto kong malaman ng Tito Emilio kong ito na hindi nagpapakita at matagal na hindi nakikita. Tito Emilio, Sa pagbalik niya ngayon, ano talaga ang layunin niya? Yelong utak lihim ng pamilya ang pinagmulan ni Maya Tito Emilio. Ang lahat ng ito, gaano ba ang connection mo? Konsi, Ginoong Emilio, ang kuwarto ninyo ay nakaayos na. Sa parte ni Ginoong Marco, kailangan siyang ipaalam. huwag na siyang istorbohan. Ang mga kabataan, trabaho ang priority. Sa pagbalik ko ngayon, gusto ko lang ng kapayapaan para magpahinga lang. Opo. Marco Reyes,
ang apo sa pamangkin ko. Akala mo pagkatapos mong linisin ang ilang mga tauhan, ay tapos na ang lahat. Ang larong ito, sa pamilya Reyes, ay nagsisimula lang. At ang batang babae na nakaligtas na hindi inaasahan marahil ay magiging kapaki-pakinabang na piyesa. Hoy, kaninong munting bata ito? Ang ganda-ganda mo talaga. Kumusta po, Lolo? Ako si Maya Santos. Kasama ko si Patron Tatay. Patron tatay, si Marco ba yon? Ayos, ayos. Halika, halika. Patingin nga kay Lolo. Mahiyain pala ang bata. Napakaswerte naman ni Marco na mayroon siyang personal at maalaga mong tagapagbantay. Hahaha. Lolo, kilala mo pala si Patron Tatay ko? Siyempre naman, ako ang kanyang tito. Kung pag-uusapan, magkakapamilya tayo. Maya, Patron Tatay! ikaw nga talaga. Marco, maraming nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, panahon na para ibahagi ko sa iyo ang ilang mga lihim ng pamilya Reyes. Tito Emilio, magsalita ka po. Ang mga ninuno ng pamilya Reyes ay hindi karaniwang mga mangangalakal. Ayon sa sabi-sabi, dahil sa tulong ng isang pambihirang tao, nag-iwan ang ninuno ng isang yaman at isang kahong tanso na kasabay nito. Ang susi ay ipinapamana sa bawat henerasyon ng pinuno ng angkan. Sinasabing, sa loob ng kahong iyon, nakalagak ang isang nakakagulat na lihim, sapat para baguhin ang lahat. Ito ang yamang iyon. Ang susi naman, pagkamatay ng iyong ama, na siya ring nakaraang pinuno ng angkan, ay nawala na. Pinaghihinalaan kong baka ang iyong ama ang gustong mag-iwan ito para sa iyo. O kaya naman, itinago niya ito sa isang lugar na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Marco, Ang susi ng pamilya Reyes. ay nasa lugar na pinaka-pamilyar sa iyo. Ingatan mo ito. Ang ibig sabihin po ni Tito Emilio, ang lahat ng nangyari kamakailan ay may kinalaman sa susing iyon? Walang kasalanan ng isang tao. Ngunit ang pagtataglay ng kayamanan ang nagdudulot ng panganib. Marco, ang yelong utak sa katawan mo ay isang sumpa. Ngunit maaari rin itong maging susi para hanapin ang susing iyon. Mag-ingat ka sa lahat ng gustong lumapit sa iyo. Maya, sino ka nga ba talaga? Ang pagdating mo ba ay isang aksidente? O may kinalaman din ito sa susi ng pamilya Reyes? Sir Reyes, ang resulta ng DNA comparison ni Binibining Maya ay lumabas na. Hindi ma-detect. Paano nangyari to? Boss, isa ito sa pinakamahusay na laboratorio sa buong mundo. Napakabihira ng ganitong sitwasyon na hindi ma-detect. Napakabihira talaga. Maaaring may mga substance sa sample mismo na nakakaapekto sa detection o kaya naman May gumawa ng kalokohan habang dinadala yung sample para itest. Ayaw nilang malaman natin ang totoo. Daddy Marco, chicken leg. Daddy Marco, gusto ko ng chicken leg. Ano man ang dahilan, lalo nitong pinatutunayan na hindi karaniwan ang pinagmulan ni Maya. Kung hindi kayang bigyan ng sagot ng siyensya, sa sarili nating paraan, tayo magsiyasat. Opo, Chicken leg. Ako, imbestigahan mo para sa akin ang isang tao. Don Emilio Reyes. Siya ang Tito Emilio ko. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa nakalipas na 20 taon. Kasama na ang bawat transaksyon ng kahina-hinalang pondo.
Lalo na ang mga babaeng nakasalamuhan niya, mga sanggol, lahat yan alamin ng mabuti. Daddy Marco. Maya, kahit na tunay mong anak ako o hindi, mula nang sumulpot ka sa buhay ko, ikaw na ang pinakamahalaga sa akin. Sino man ang magsasaktan sa'yo, papagbayarin ko. Sisiguraduhin kong protektado ka. Halika, Marco. Ito'y tiyang bigay ng matandang kaibigan ko. Masarap talaga. Tikman mo. Masarap nga. Marco, narinig ko na noong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam mo. Ay, ganoon din ang tatay mo. Noong kabataan niya, may mga maliit na sakit din siya paminsan-minsan. Kaming mga lalaki ng pamilya Reyes, espesyal ang pangangatawan. Kailangan mo ring ingatan ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala, Tito Emilio. Isang maliit na aksidente lang. Nalutas na. Pero, kayo naman, Tito Emilio. Matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Ngayon ay biglaan kayong bumalik. Sa palagay ko, hindi lang ito para magtsaa at magpahinga, di ba? Tumanda na kasi ako. Laging naiisip ang pinanggalingan. Bumalik ako para tingnan. Kung nasaan na ang pamilya Reyes sa ilalim ng pamamahala mo. Kung hanggang saan na ang narating. Marco, sa tingin ko, hindi ka na rin bata. Panahon na para isipin ang iyong panghabang buhay na pag-aasawa. Ang dugo ng pamilya Reyes at ang yaman na iyon ay nangangailangan ng tunay na tagapagmana para magpatuloy. Tito Emilio, mukhang labis ang interes ninyo sa susi na parang multo. At hindi totoo. Ay, natatakot lang ako na baka maulit ang panghihinayang ng tatay mo noon. Biglaan siyang nawala. Maraming sikreto ng pamilya Reyes ang hindi naipasa. Marco, kung may natuklasan ka man sa labas o may naranasan kang problema, ang tito mo ay kapamilya mo pa rin. Huwag na kayong mag-abala, Tito Emilio. Alam ko ang dapat gawin. Tito Emilio, may trabaho pa ako sa kumpanya. Mauna na ako. Huwag mag-abala. Ang buti-buti kong pamangkin. Katulad mo ng tatay mo. Hindi ka natututo hanggat hindi ka nasusugatan. Guro, tingnan ninyo. Ito ang bagong sistema ng tagapagbantay na drone na aking naimbento. Sistema ng tagapagbantay na drone, AI, Smart Patrol, automatikong nakakakilala ng panganib. Ang galing, di ba? Wow, ang ganda ng paglipad nila. Parang mga maliit na bubuyog. Ikalawang alagad, pwede bang lagyan ng maliit na water gun? Gusto kong makipaglaro sa kanila ng water fight. Boss Maya, seryosong sistema ng proteksyon ito, hindi laruan. May kakaiba. Na-detect ang hindi kilalang signal source. Sinusubukang lampasan ang firewall para makapasok sa mid-level network ng kumpanya. Ang galing ng teknik. Pero hindi ito estilo ng anino na dati naming tinutugis. Para ba ngayon ang patron tatay? Na-lock on na ang signal source. May nakita akong kahina-hinalang target. Mga alagad, handa na ba kayong lumaban? Protektahan ang kumpanya ng patron tatay. Opo.
Ang galing mo, Boss Maya! Guro, ang husay ninyo sa pagkokontrol. Ginoong Emilio, nabigo ang probing network attack. Ang mga taong ipinadala natin. Lahat sila ay nauto. Yung maliit na batang babae ay mas mahirap palang kalabanin kaysa inaakala. Mga walang kwenta, nagpadala pa ng mga tao para asasinuhin sila. Hindi ako naniniwalang palagi silang magiging maswerte. May kakaiba. Na-block ang signal ng external surveillance. Ano nangyayari? Ipinapakita ng infrared sensors na may 3 squad na mabilis na lumalapit sa villa mula sa iba't ibang direksyon. Silas, ang pangunahing misyon mo ay protektahan si Maya. Viper, i-activate ang backup power supply at ang sistema ng pang-emergency na depensa. Opo. Maghiwa-hiwalay kayo ng kilos. Opo. Hoy! Oh. Maya, kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang si Maya. Ang galing-galing ni Maya. Ang galing! Viper, alamin mo kung sino sila. Magaganda ang armas nila. Mahuhusay silang sanayin. Hindi mukhang mga tao ni Tito Emilio na mga walang kwenta. Mukhang mga mersenaryo. Marco, ang susi ng pamilya Reyes ay nasa pinakamalapit na lugar sa tahanan. Ingatan mo ito. Patron tatay, inom ka ng gatas, tapos matulog ka na. Ang ganda ng token na ito. Maya, nagustuhan mo ba? Ito ay iniwan ng lolo ko para sa patron tatay. Yung token na ito. At ang supot ko parang magkamukha. Mainit-init sa paghipo. Wow! Baka naman, ang pendanteng jade ng tatay at ang supot ni Maya ay iisa talaga.
o pareho silang mahalagang clue para mahanap ang susi. Si Taoist priest Qingshu na nagbigay ng supot kay Maya, hindi ito nagkataon. Maya, baka ikaw nga talaga ang dugo ng aking pamilya, ang mga Reyes? Maya, salamat. Malaking tulong ang ginawa mo para kay Daddy Marco. Hehe, mabuti nakatulong ako kay Daddy Marco. Maya, kung sakali, may masasamang tao na gustong gamitin si Daddy Marco para takutin ka, para gawin mo ang mga bagay na ayaw mong gawin, ano ang gagawin mo? Palalayasin ko sila. Ipagtatanggol ko si Daddy Marco. Napakagaling ni Maya. Pero, maaaring napakatuso ng mga masasamang yon. Daddy Marco ay mag-aalala ng gusto para sa'yo. Hindi ako natatakot. Magkasama kami ni Daddy Marco kasama ang pangunahing estudyante ko at ang pangalawa. Pwede tayong maghanda ng bitag para sa kanila. Tulad ng itinuro sa akin ni Guro kung paano manghuli ng baboy ramo. Magtulungan tayo para maghanda ng isang napakalaking bitag para sa kanila. Pero bago yon, kailangan mong tulungan si Daddy Marco na hanapin ang isang bagay. Ate Leader, ngayon lulupig tayo ng anong ride? Viking ship o Ferris wheel? Hindi yan ang lalaruin natin ngayon. Meron tayong napaka-importanting treasure hunt. Treasure hunt? Ang cool pakinggan. Parang sa pelikula. Oh, tara na. Dapat narito na yun. Tingnan mo! Ang kakaiba ng batong ito. Panoorin mo ako. Ang galing mo, Ate Leader! Nahanap na! Bilisan natin, ipakita natin kay Patron Tatay. Oh! Pirma pala ito ni Nanay. Ngayon ko lang nalaman nung kolehiyo si Marco. Yung babaeng nakarelasyon niya ay nabuntis nang hindi inaasahan. Mabait na bata iyon. Pero galit na galit si Lolo ni Marco. Sabi niya, karaniwang pamilya lang yung babae, nakakahiya sa pamilya. Natatakot pa siyang makaapekto sa paghawak ni Marco sa negosyo ng pamilya. Pinaghiwalay sila ng sapilitan at binigyan ang babae ng pera. Naaawa ako sa kalooban ko, kaya lihim kong pinaalagaan ng babae. Alam kong nakapanganak siya ng malusog na sanggol na babae. Kumikinang ang mga mata niya, parang mga bituin. May pagkakasala ako sa loob. Kaya ibinigay ko ang supot na brocade na sinasabing may kinalaman. Sa lihim ng pamilya, Pati na ang isa sa magkapares na pendanting jad na taba ng tupa mula sa aking dote bilang tanda. ipinadala ko ito sa kanya. Sana mapanatili nitong ligtas silang mag-ina. Para may naiwang dugo at pagmamahal. Masamang balita, May dumating na mensahe mula sa nag-aalaga sa kanila. ang apartment na tinitirhan nila, Ay sumabog dahil sa gas leak. mag-ina silang dalawa. Ay kapwa nasawi. Hindi ako naniniwala. Tiyak na may sadyang nanakit sa kanila. Marco, Anak ko, pasensya na sa iyo, anak. Pasensya na sa batang iyon. Kung maawa ang langit, sana'y maging mapalad ang batang iyon. ayon sa tala ni Nanay, ang taon ng pagsilang ng sanggol na babae at ang kasalukuyang edad ni Maya ay eksaktong magkatugma. Patron Tatay, anong nangyari sa iyo? Maya, salamat. Salamat sa pagtulong kay tatay na mahanap ang pinakamahalagang bagay.
Patron tatay. Ayos lang. Gusto lang kitang halikan ng ama mo. Nakita ng lobo ang 3 biik. Tapos, natuklasan niya. Ama, wag kang aalis. Hindi aalis ang ama mo. Magpakailanman. Kasama mo ang ama mo. Patron tatay. Ang tingin mo sa Maya nitong mga nakaraang araw? Ang kakaiba. Parang nung nasugatan yung maliit na kuneho na alaga ko nun, yung itsura ng guro ko na gustong umiyak pero pinipigilan. Dahil natuklasan ng ama mo. Na mas higit pa pala ang pagmamahal ko sa iyo, Maya. Lalong hindi ko kayang mawalay sa iyo, Maya. Mahal na mahal din kita ng Maya, Patron tatay. Ginoong Emilio May, hangganan ang aming pasensya. Ang ipinangako mong Grupo Reyes sa mga trade routes sa Eurasia at mga daanan ng money laundering, kailan ba ito matutupad? Ang gusto ko ay ang kumpletong kontrol sa pamilya Reyes. Patungkol din sa susi na magbubukas sa aming pamilya Reyes ng pinakamalalim na sikreto. Kanya-kanya tayong kailangan. Ang batang babae na si Maya Santos ay paulit-ulit na sumisira sa aming mga operasyon. Malaking problema ang dulot niya sa amin. Ang harapang labanan ay malamang na hindi uubra. Kailangan atakihin ang kanyang mahinang punto. At si Marco Reyes, ang siyang kanyang tanging at pinakamalubhang kahinaan. Ano ang plano mo, Ginoong Emilio? Kailangan lang nating maghanda ng isang bitag. Gawin si Marco Reyes na maging isang pain na hindi makakalaban. Para ang munting halimaw na iyon ay kusang papasok sa hawla. Tito Emilio, ang direktang testigo sa pagpatay sa iyong ama ay narito mismo ngayon. May lakas ka bang pumarito? Dala ko na ang hinihingi mo. Nasaan ang testigo? Apo, sa pamangkin. Talagang napakamahal mo sa iyong anak. Nasaan ang pendanting jade at ang supot na brocade? Narito. Pero sabihin mo muna sa akin, ang aking ama, paano ba talaga namatay? Ibigay mo muna ang pendanting jade pati ang supot na brocade ng batang yon sa akin. Pagkatapos, sumama ka sa akin pabalik sa bulwagan ng mga ninuno. Buksan mo ang kahong iyon. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, iyan na ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Tito Emilio, ganoon ka ba kasigurado? Nakontrolado mo na ako? Huwag niyo siyang apihin, Patron tatay. Munting halimaw, hulihin niyo siya. Opo. Don Emilio Reyes, ilang beses mo na akong pinatay at sinubukan mong agawin ang anak ko, nakipagsabuatan ka pa sa dayuhang puwersa at ninakaw mo ang ari-arian ng pamilya. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Bakit? Bakit ang kuya ko? Lahat ay ibinigay sa kanya. Bakit ako ay kailangang mabuhay sa kanyang anino magpakailanman? Bakit itong munting halimaw na dapat ay namatay na 6 na taon na ang nakalipas, isang munting bastardo, ay nagtataglay ng ganoong lakas at swerte? Hindi ako naniniwala. Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti. Ang sinasabi mong dapat mamatay na bastardo,
ay ang tunay kong anak at apo sa pamangkin mo. Don Emilio Reyes. Dahil sa kapangyarihan, pinatay mo ang kapatid mo. Sinira mo ang aking pamilya. Wala kang pagpapahalaga sa pamilya. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Reyes. Karma na ito. Napakalaking pagkutya talaga. Ang buong buhay ko, ipinaglaban ko ang mga bagay na para sa iyo. Marco Reyes ay madali lang makuha. Pati ang anak mo ay isa ring munting halimaw na may pambihirang talento. Mabuti. Napakabuti. Hindi halimaw si Maya. Ikaw ang masamang tao. Paparusan ka ni Daddy. Marco Reyes, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Marco, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Maya. Tatay. Nanay. Maaari na kayong magpahinga. Mula ngayon, gagamitin ko ang buhay ko upang ipagtanggol ang anak ko at ang pamilya Reyes. Patron, Tatay. Maya, kumusta ang tulog mo? Tingnan mo. Ito yung supot na brocade. Hindi na ito kumikinang. Nasira na kaya ito or hindi kaya ay hindi sumunod si Maya? Ayaw na nito kay Maya? Maya, ibigay mo ang kamay mo sa akin. Ang supot na brocade ay hindi kumikinang. Hindi dahil ayaw nito sa iyo, kundi dahil natapos na nito ang misyon nito. Misyon. Ang misyon nito ay parang isang parola sa gitna ng malawak na dagat? O parang isang alitaptap sa madilim na gubat? Lumipad ito ng lumipad. Hanggang sa matagpuan nito ang munting anghel na nawawala. Inakay nito ang munting anghel. Isang hakbang. Papunta sa yakap ng kanyang tatay. Maya. Alam mo ba? Ako, si Marco Reyes, ay hindi na ang iyong patron tatay. Dahil ako ang iyong tunay na tatay. Ako ang iyong tunay na tatay sa dugo. Ang iyong tunay na tatay. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ko sa mundo. Totoo ba? Ikaw ba talaga ang tunay na tatay ni Maya? Pwede na tayong magkasama habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay. Pwede akong maglambing. Pwede akong magmatigas. Pwede kong sabihin ng walang hiya na mahal kita. Tunay na tatay na pwedeng sabihing, mahal na mahal kita, tatay. Totoo. Totoong totoo. Tatay, Ikinalulungkot ko, anak. Kasalanan ko. Ako ang nagpawala sa iyo. Kaya sa mahabang panahon, marami kang pinagdaanan. Pero, mahal kita, anak. Mahal kita. Sobrang mahal kita, anak. totoo ba? Ang saya-saya, may tatay na si Maya, Tatay, Sir Reyes, ang ganda ng kutis ninyo ngayon. Mukha kang mas mabait ngayon. Dahil nakita ko na ang pinakamaganda at pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Walang proyekto sa mundo o kayamanan ang makakapantay dito. Ah, siyang nga pala Sir Reyes. Meron tayong video conference ng Asia Pacifico kayo. Oras na para sunduin ko ang anak kong babae sa eskwelahan. tatay,
Tingnan ninyo, ito ang tatay ko, ang tunay kong tatay. Ang pinakagwapo at pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Magaling din akong makipag-away para maprotektahan si tatay. Tama. Pero si Maya ang pinakamagaling. Si Maya ang munting mandirigma ni Daddy. Maya, dadalhin kita ni Daddy para kumain ng paborito mong strawberry ice cream cake. Yehey, ang bait-bait ni Daddy. Magpaalam ka sa guro. Paalam na po, guro, paalam. Maya, karanasan sa mundong mortal kapalaran. Ang magagawa ko bilang iyong guro ay ibalik ka sa iyong tunay na tahanan. Ngayon, magkasamang muli ang ama at anak, magkadugtong ang dugo, natupad na ang iyong kapalaran sa mundong mortal. Daddy, magpakailanman kang kasama ni Maya, hindi na muling maghihiwalay, di ba? Oh, Maya, sumusumpa ang iyong tatay. Daddy Marco ay magpakailanman hindi na muling maghihiwalay kay Maya. Daddy, sasamahan ka sa paglaki at masdan ang iyong paglaking masaya. Tatay, Ay ibibigay pa ang lahat ng kaligayahan sa buong mundo para kay Maya. Pinky promise tayo. Pinky promise. walang bawian, 100 taon. Walang bawian.